Si Monkey D. Luffy, nakilala rin bilang Straw Hat Luffy at karaniwang bilang Straw Hat, ay ang tagapagtatag at kapitan ng lalong kasumpa-sumpa at makapangyarihang Straw Hat Pirates. Gayon din ang pinakamakapangyarihan sa mga nangungunang mandirigma nito. Siya ay nagnanais na mahanap ang maalamat na kayamanan na naiwan ng yumaong Goldie. Roger at sa gayon ay naging Pirate King na makakatulong sa isang hindi kilalang panaginip niya na sinabi niya lamang kay Shanks, sa kanyang mga kapatid at mga tripulante. Naniniwala siya na ang pagiging haring pirata ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pinakamaraming kalayaan sa mundo. Ipinanganak sa Fuchsia Village, si Luffy ay anak ni Monkey D. Dragon, ang pinuno ng Revolutionary Army, at apo ng marine hero na si Monkey D. Garp, kung saan ang kanilang pamilya ay may inisyal na D. At edad 7, hindi sinasadyang nakain ni Luffy ang Gomu Gomu no Mi na naging goma ang kanyang katawan. Ibinigay din ni Shanks kay Luffy ang mismong dayami na sombrero na naging signature accessory ni Luffy, na iniregalo ito sa bata bilang bahagi ng pangako na magkita silang muli sa ibang araw pagkatapos niyang maging isang dakilang pirata. Lumaki sa Dawn Island sa ilalim ng pangangalaga ni Curly Dadan, nakipagkaibigan si Luffy at naging sinumpaang kapatid ng yumaong Fire Fist na si Portgas D. Ace at Revolutionary Chief of Staff Sabo. Lumaban si Luffy sa maraming pandaigdigang kapangyarihan sa paligid niya, simula sa pakikipaglaban sa pinakamakapangyarihang mga pirata sa East Blue at paglipat sa mga sagupaan laban sa Marines, 7 Warlords of the Sea, Cypher Paul, World Nobles, at maging sa 4 Emperors of the Grand Line, umuusbong na matagumpay sa karamihan ng mga laban na ito. Siya ay sumalakay at dituwirang naging sanhi ng paglipol sa Enies Lobby, nakatakas sa hindi mapapabagsak na Impel Down at naging isang focal figure sa Summit War ng Marineford. Natalo o nakipagkaibigan din siya sa 7 sa 11 kilalang warlord noon o kasalukuyang warlord bago ang pagbuwag ng organisasyon. Higit pa rito, sinalakay ni Luffy ang teritoryo ng 4 na emperador sa maraming pagkakataon at kalaunan ay nagawang talunin ng isa. Ang mga nagawa at pamana ni Luffy ay naging dahilan upang siya ay binansagan bilang isang mapanganib na sangkap sa hinaharap, habang nasa proseso ay nakakakuha ng isang reputasyon sa pagiging walang ingat at, sa ilang mga kaso, nabaliw na nakakuha ng galit ng Fleet Admiral Sakazuki, ang Marine Headquarters, at maging ang World Government. Si Luffy ay gumawa ng napakalaking hakbang sa kanyang buhay ng pamimirata na ang kanyang bounty ay lubos na sumasalamin sa katotohanan ito. Nakuha niya ang kanyang unang bounty na bili 30,000 para sa pagkatalo sa pinakamalakas na pirata captain ng East Blue, na pagkatapos ay tumaas sa bili 100,000 pagkatapos talunin ng Crocodile sa Arabasta. Matapos ang pagsalakay ng kanyang mga tripulante at pagtakas mula sa Enies Lobby, ang kanyang bounty ay nadagdagan sa beli 300,000. Ang kanyang malaking bounty pagdating sa Sabaody Archipelago ay naging dahilan upang mapabilang si Luffy kasama si Zoro sa 11 super rookies, mga pirata na sabay-sabay na nakarating sa Red Line na may mga bounty na mahigit beli 100,000 tandaws ilang sandali bago ang Summit War. Siya, ang iba pang 10 super rookies at Marshall D. Teach ay tatawaging pinakamasamang henerasyon. 2 taon pagkatapos ng digmaan, kasama ang kanyang bounty na tumaas sa beli 400,000 Tyujun. Pumasok siya sa New World at nagsimulang hamunin ang mga emperador at ang kanilang mga kaalyado ng direkta, na ang kanyang bounty ay umabot sa beli 500,000. Pagkatapos talunin si Don Quixote do Flamingo sa Dressrosa. Nang malaman ng mundo ang koneksyon ni Luffy kay Sabo, ang pagkakaroon ng Straw Hat Grand Fleet at ang pagpasok at pagtakas ni Luffy sa Totoland, ang kanyang bounty ay tumaas hanggang sa beli 1,500,000.
Matapos pamunuan ang raid sa Onigashima at talunin si Kaido, ang kanyang bounty ay nadagdagan muli sa Belly 3,000 hawas na naglagay sa kanya bilang isa sa mga miyembro ng 4 na emperador.